Sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nagkikita at hindi nakikita, na sa pamamagitan ng kanyang pinakamakapangyarihang kamay, kanyang ginawa ang tao mula sa likabok ng lupa, ayon sa kanyang wangis, at siya din walang mantsa, walang dungis, at walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. At sa pangalan din po ng kanyang mga isinugo nitong huling kapanahunan, walang iba, ang ating mahal at kagalang-galang na Father Lahi. At sa pangalan din po sa pagbabalik sa Espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo, walang iba, ang ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. Isa mapagpalang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at kung saan man makarating ang palatuntunang Pastor Lahi Live. Magandang gabi po sa ating lahat. At atin ding binabati ang ating Vice President. Sa the kingdom of God and His righteousness, thou hast magnified thy word above all thy name. Wala pong ibang ating mahal na Vice President, Pastor Amancio Buntilaw, kasama ng kanyang mahal sa buhay si Sir Mila Buntilaw, at sa kanilang buong pamilya. At sa ating First Division Pastor Noriel Mukatkat, and family. At dyan sa San Francisco Agusan del Sur, Elder Eli Golies, kasama ng kanyang mahal sa buhay si Sir Myra Golies and family. At sa aking mga kapatid dyan, Kuya Golden Ray Kabasag, Kuya Alal. Isa palang gabi. Kasama ng iyong mahal sa buhay si Sir Elma Kabasag at ni Fraxil and Liana. At sa aking isang kapatid pa dyan, kay Kuya Michael Kabasag, dyan sa Davao. Isa mapagpalang gabi sa iyo, ha? Kuya Michael, asama na yung mahal sa buhay, si Sir LV Kabasag, at sa inyong buong pamilya. At dyan naman sa ating legendary and sound engineer, walang iba, Brother James Pasanting Beloy Jr., kasama ng kanyang buong pamilya, kay si Sir Queenie, at sa inyong mga anak. At dyan naman sa ating second division pastor, Pastor Alex Roidas, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Judith Roidas, at sa inyong buong pamilya. At sa lahat po ng mga pastors and elders sa Division 2. At sa ating third division pastor, licensed pastor, Pastor Marcos Turiba, kasama ng iyong mahal sa buhay, Mami Virgie Turiba, at sa inyong buong pamilya. At sa lahat ng mga pastors and elders sa Division 3. At sa ating fourth division pastor naman, Pastor Joseph Salig, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Flor de Lisa Salig, at sa inyong buong pamilya, at sa lahat po ng mga pastors and elders sa Division 4. At sa ating 5th Division Pastor na nag-birthday ngayong araw na ito, happy birthday sa iyo. Pastor Nestor Manga, mayad na gabi, ganindong tanan, ang kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Fe Manga, at sa inyong buong pamilya. At sa ating Pastor John sa Bukana, El Nido, Palawan, Pastor Jason De Leon, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister LV De Leon, at sa inyong buong pamilya, at Nanay Tessie De Leon. At dyan naman sa ating headquarters sa Palawan, Mother Bing Neves Bara, kasama ng iyong mahal sa buhay, Elder Munding Bara, at sa inyong buong pamilya. Ang Nanay Dulce Dakasin dyan sa Aburlan, kasama ni General Ruben Dakasin. At sa Punang naman kay Elder Rumbay Nablia, sa Nablia family, sa Matyaong family, sa Tubaran family, Asel family. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. At sa Nangalaw naman, Linapakan, Palawan, binabati ko ng isang mawagpalang gabi ang ating Elder John, Elder Rolando Alcantara, kasama ng iyong buong pamilya, and most especially sa ating laging updated, laging tumatawag, laging nagchat-chat, walang iba, Sister Susan Martinez Alcantara. Okay? Na-miss ko na kayo lahat dyan. And see you soon, God willing. At sa Batangas naman, binabati natin ang isang mapagpalang gabi, Pastor Joseph Fonte, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Adela Fonte, na patuloy na sumusuporta sa gawain ng Karenang Bugtong at Buhay ni Diyos. Kasama niyong butihing ina, ang ating mahal na nanay, Nanay Yole Fonte. Isang mapagpalang gabi po, kasama ng ating mahal na kapatid dyan. See you soon, God willing. Sister Irma Hinita, isang mapagpalang gabi sa iyo, Sister Irma, sa inyong buong pamilya. At dyan naman sa Pinamalayan Oriental, Mindoro, sa Nanay Patricia Matining, Sister Jennifer Mahaba Fautrao,
Brother Renante Fahutrao Malarayap, at sa lahat ng kapitbahay ni Nanay Olifonte, kay Konsehal, kay Gagawad, kay Kapitan, isang mapalang gabi sa inyong lahat dyan. At dyan naman sa Undo Ibahay, Sister Nanay Esther Tinasas. At dyan naman po mga kapatid sa Cebu, sa ating Uncle George Mendez, kasama ni Ate Bibi Herona, at kay Sister Els and Brad Glenn, kay Sister Aliyah Makiling, at sa inyong buong pamilya, sa Garcia family dyan sa Baliangaw, Alabastro family. And dito tayo sa Maynila, mga kapatid, sa Tondo, Maynila, sa aking mahal na mga kuya, Kuya Ken Kabasag, kasama ng kanyang mahal sa buhay, mabait, napakaganda, Sister Merafel Garupa, Cabrito, Guapa Kabasag, at kay John Lloyd, Cabrito, ang pinakagwapo dyan sa Tondo, at kay Sister Alin, ang reyna ng kanyang buhay, at kay Kin Brian, at kay Miracle, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat dyan. At sa aming panganay, kay Kuya Jojo Yukada, magandang gabi sa iyo, Kuya, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Mary Rose Rimoto Yukada, isang magpagpalang gabi sa inyong lahat dyan, kasama ninyong buong pamilya. At dyan naman po sa ibang bansa, watching from Hong Kong, walang iba, Sister Summerbell Hart. At dyan naman sa Singapore, Sister Janaline Akalain. Sa mapalang gabi sa inyong lahat dyan. Okay? So, Luzon, Visayas at Mindanao, at kung saan man makarating ang palatuntunang Pastor Lahi Live, ako'y bumabati po ng isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Isang mapagpalang gabi ng Huwebes. Okay, babatiin ko muna yung greetings, tapos proceed tayo para maaga tayong matapos. Lagi ko sinasabi, para maaga tayong matapos. Okay, Brother G-Boy. Mayang gabi, mahal na Deborah Israel. Shalom, alikim, alikim. Shalom, Brother G-Boy. Sister Jidal May Tayrus sa kama. Magandang gabi po, mahal naming Sister Deborah Israel. Shalom, alikim, alikim. Shalom, Sister Jidal May. Nanay Olifonte. Magandang gabi po, Sister Cherry Deborah Israel, at sa lahat ng nanonood ng Pastor Lahi Live. Shalom, alikim, alikim. Shalom. Nanay Olifonte, sana makapunta ka ng Batangas, God willing, para doon tayo magkita-kita, God willing, na Pastor Joseph Fonte. Contact na lang po kayo kay Pastor Joseph. Sister Victoria Samiliano, good evening po to all back to Christ. Magandang gabi po, Sister Victoria, dyan sa New Maynila. Okay, Sister Micaela Diazes Validor. Magandang gabi po, mahal naming Sister Deborah Israel. Magandang gabi sa iyo, sa Validor and Diazes family. Sister Susan Martinez, guwapa, Kaayo Alcantara. Magandang gabi po, mahal naming Sister Cherry Deborah Israel. See you po, miss you too. And we miss you too. Alam mo, ang kagandahan ng tao, hindi lang basta sa panlabas, pati sa panloob, mga kapatid. Wala pong nilikha ang bugtong at buhay ng Diyos na bobo, na pangit. Kasi, ginawa po tayo ng bugtong at buhay ng Diyos ayon sa kanyang wangis. So, lahat po tayo, mga kapatid, ay magaganda, guwapo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At hindi lang basta yung panlabas ang tinapati na rin sa panloob, mga kapatid. Okay? Sino ba? Sister Nelly Alabastro. Shout out sa iyo dyan, Sister Nels. Kasama ni Elder Dudo Alabastro. Okay, Mami Virgie is watching. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Sister Lilette Lebong Fasil. Good evening po, Sister Deborah Israel. Good evening sa iyo, Sister Lilette. Okay, mga kapatid, tayo nagpapasalamat sa ating mga intro voice. Sister Sheena Labad, ang editor ng Pastor Lahi Live, ating chef cook, Sister Michelle Kabasag, ating legendary organist Brother Christian Luis Neri, at sa ating Back to Christ apologist, manood po kayo ng kanyang live tomorrow, God willing, dahil siya po ay nagbibigay ng mga reaksyon patungkol sa mga mensahe ng itong inyong maliit na lingkod, at patungkol na rin sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon. Dapat po maging watchful po tayo. Dapat po magbantay po tayo, mga minamahal ko mga kapatid. Bantayan po natin kasi para hindi po tayo manakawan, mga kapatid, sa pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, kung ikaw ay nakapaghanda, mga kapatid, wala talagang magnanakaw. Pero pag hindi ka nakapaghanda, mananakawan ka talaga. So dapat tayo po ay maghanda. Huwag po nating isawalang bahala, mga kapatid, ang nangyayari sa ating paligid ngayon. Nakita ko, mga kapatid, kanina sa news, na yung taga-Sultan Kudarat ay nag-evacuate na sila kasi tuloy-tuloy yung paglindol doon. And isa sa kinatatakutan daw is yung nag-move na kasi yung Philippine Trench dyan sa may bandang Sultan Kudarat. So, binibigyang babala, mga kapatid, ang
posible na pagka-tsunami. Pero nire-rebuke natin yan sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos. Pero pag once ang mangyari propesya, hindi po natin pwedeng pigilan. Kasi alam nyo, baka mangyari mga kapatid, maging katulad tayo ni Pedro. Yung sinabi niya na ibubuwis niya ang buhay niya na hindi mangyari sa bugtong at buhay na Diyos na ipako sa kalbaro ng cross. Anong sinabi ng bugtong at buhay na Diyos? Umalis ka, Satanas. So hindi po natin pwede pigilan ang propesya na mangyari. It will come to pass, mangyayari yan. Pero let's just hope and pray mga kapatid. Palagi sa ating bugtong at buhay na Diyos, manalangin tayo na tayo ay Kanyang sasamahan. Sa palagi, kung tayo mayroong oras, ay manalangin po tayo palagi mga kapatid at magbasa po ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Brother Raul Texun, good evening po sa lahat nandito po from Bulacan. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Falcotilia Fabregas, magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po. Okay mga kapatid, tayo mag-umpisa na sa ating topic ngayong gabi. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Pero bago po ako mag-proceed, alam na natin yan. Lagi ko kayong inaanyayahan mga kapatid na manalangin po. Kasi mga kapatid, ang magpapaintindi po sa salita ng bugtong at buhay na Diyos ay hindi po ako, kundi ang banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. So alisin po natin lahat ng puot, galit, sungit, inggit at ngit-ngit mga kapatid nang maging bukas po ang ating puso sa pag-intindi sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Okay? So simulan na natin mga kapatid. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Okay, ating pag-uusapan ngayon, the writing on the wall. So yung sulat sa dingding mga kapatid, ano ang ibig sabihin? Alam mo, yung mabasa natin mga kapatid, yung sulat sa dingding, ay ininterpret na rin yun ni Daniel mga kapatid. Meron na explanation doon. Pero marami pa tayong makikita na mga meaning mga kapatid. Marami pa tayong nakikita kung ano ang meron doon sa sulat sa dingding mga kapatid na mabasa natin. Ang ating power verse, Daniel chapter 5 verse 1 to 31. So from this chapter mga kapatid that we are studying tonight, we will see the fall of Babylon and the rising of a new empire. Okay, ito yung Medo-Persia. The first part of Nebuchadnezzar's dream in Daniel chapter 2 will come to fruition. Nang ibig sabihin, nagkakatotoo na. So remember mga kapatid, sa mga series natin sa Daniel and Revelation, naalala ninyo mga minamahal kong kapatid na nabanggit ko sa inyo ang Daniel chapter 2 which is naginip si King Nebuchadnezzar ng isang malaking statwa na ang ulo ay ginto, na ang breast ay silver, na ang thigh ay bronze, na yung paa mga kapatid ay iron, and doon sa 10 daliri sa ating paa is partly iron and partly clay. So mga kapatid, yung panaginip na yon, it's all about the kingdom, na ang ginto ay nagrepresenta sa kingdom of Babylon. So Babylonian Empire. Then ang kasunod niya ng silver ay walang iba kundi ang Medo-Persia. So ito yung pag-uusapan natin ngayon mga minamahal ko mga kapatid. Basahin muna natin ang Daniel chapter 5 verse 1 to 3. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Daniel 5 verse 1 to 3. Si Belshazzar na hari ay gumawa ng malaking piging sa 1,000 na kaniyang mga mahal na tao at uminom ng alak sa harap ng 1,000. Samantalang nilalasap ni Belshazzar ang alak, ay nag-utos na dalhin doon ang mga ginto at pilak na sisidla na kinuha ni Nabucodonosor sa kanyang ama sa templo na nasa Jerusalem, upang mainuman ng hari ng kaniyang mga mahal na tao, ang kaniyang mga asawa at ng kaniyang mga babae. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So patungkol po ito kay Belshazzar mga kapatid. Nagdaos siya ng malaking piging mga kapatid, invited lahat. Nandoon lahat mga kapatid. Tapos ang ginawa niya, nagutos siya na dalhin doon kasi nalasing na. Dalhin doon mga kapatid ang mga ginto at pilak na sisidla na kinuha ni King Nebuchadnezzar. So, si King Nebuchadnezzar, just a brief background or summarization mga kapatid. Si King Nebuchadnezzar ay yung tayo mga kapatid na inatake niya yung Jerusalem dahil ayaw na magbayad ng tribute sa kanya. Dahil yung Babylon Empire o yung kaharian ng Babylon, yan yung powerful na kaharian sa time nila mga kapatid. So, you are obliged mga kapatid na magbigay ng tribute.
sa lahat ng nasasakupan. Sa lahat ng under, mga kapatid, ang ginawa ng hari ng Judah, kasi nahati na po yung kingdom ni Solomon nung time na yon. Kasi sa panahon nagkasala si King Solomon, maliban lang sa marami siyang asawa, is about 600 plus, ay naghandog po siya, gumawa siya ng altar para sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang asawa. Nagkasala siya sa bugtong at buhay ng Diyos. Okay? So, ang nangyari mga kapatid, hindi kinuha ng bugtong at buhay ng Diyos yung kaharian kay King Solomon. Kinuha yon sa kanyang anak na si Rehoboam. So, that's why nung namatay si King Solomon, nahati na ang kaharian ni King Solomon. Nahati into Northern Kingdom, Northern tribes of Israel, and Southern tribes of Judah. So, nahati. Yung 10 tribo nandoon sa Northern, na ang capital city is Samaria. Yung Samaria ay nilusob din sila ng Assyria, yung iba dinala mga kapatid sa Assyria. So that's why yung sa Samaria nagkahalo-halo na ang breed doon. Hindi na lahat Israelita. Kasi ang ginawa ng hari ng Assyria na bumihag doon mga kapatid sa Samaria, mga pinsan lang din ito ng taga-Juda, ay kumuha siya ng mga ibang bihag din galing sa pagano ng mga bansa at nilagay niya sa Samaria. So mixing na po ang nasa Samaria. So ang pure nandito sa Judah na binubuo ng tribe of Levi, tribe of Benjamin, and tribe of Judah. So after mga kapatid after na nawasak yung sa Northern Kingdom of Israel, dito na naman, sumunod na naman tong Southern Kingdom, hindi pa talaga sila nadala. So ang hari dito sa Southern Kingdom of Judah ay wala pong iba kundi ang anak ni King Solomon. At doon naman sa taga-northern mga kapatid, ang hari doon ay walang iba kundi si Jeroboam na servant ni King Solomon. So nahati na ang kaharian. Okay? Nahati na ang kaharian. Then after that mga kapatid, dahil tumalikod sila sa bugtong at buhay ng Diyos at nagsimba sila ng mga Diyos-Diyosan, inalaw ng bugtong at buhay ng Diyos na sila ay lusubin ng Babylonia. Na ang hari nung time na yun is si King Nebuchadnezzar. Yung Nebuchadnezzar is just a title mga kapatid. Okay, hindi talaga yun ang pangalan. Okay, nilusob mga kapatid ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem. Wasak ang templo, yung first temple na ginawa ni King Solomon na lahat na palibutan ng ginto yung templo. So nawasak mga kapatid, ang nangyari yung lahat ng mga ginto at lahat ng mga gamit doon sa templo dinala ni King Nebuchadnezzar sa Babylonia kasama ang mga bihag ng mga Israelita. So, yun ang nangyari. Kaya mayroong gamit ng galing sa Jerusalem ang Babylonia dahil yun po yung kinuha ni King Nebuchadnezzar sa panahon na talo nila ang Jerusalem. At inalaw yun yung bugtong at buhay ng Diyos kasi nagbigay na rin ng propesiya si Jeremias na sila ay mabibihag sa Babylonia for 70 years. Alam mo, yung literal Babylon, mga kapatid, nasa Old Testament. Pero wag po nating makalimutan din na mayroon pong application ng Babylon din dito sa Revelation. But, hindi na siya literal, kundi spiritual Babylon. Okay? Sinabi dyan sa literal mga kapatid, Babylon, sa Old Testament, mayroong parallel na nangyayari. Okay? Babylon is a city. Dito naman sa spiritual application, Revelation chapter 14 verse 8, tinawag din ang spiritual Babylon na it is a great city. So, dito sa literal, meron siyang ilog Euphrates na dumadaloy sa kanya. Dito sa Revelation chapter 17 verse 1 and Revelation chapter 16 verse 12, this is a spiritual Babylon na mayroong tubig din mga kapatid na dumadaloy sa kanya. Ano nga yung pinag-usapan natin kagabi? Sa ika-6 na salot na ibinuhos mga kapatid, dito sa lupa ay natuyo ang ilog ng Euphrates. Ibig sabihin, ang tubig nagrepresenta ng multitudes of people, languages, and nation. So yun po ang nagsuporta sa spiritual Babylon, in which ang nasa literal Babylon, idolatry. Ganon din po ang nasa spiritual Babylon, idolatry, mga Diyos-Diyosan, mga rebulto. So pagkatuyo ng ilog ng Euphrates, nag-withdraw po ng suporta ang lahat ng nalinlang mga kapatid. Yun po ang ibig sabihin. So, sa literal mga kapatid, Babylon, they are made drunk with wine. Yung nag-inuman si Belshazzar, tama? Ng alak. Dito naman sa spiritual application, Revelation chapter 14 verse 8, they are also made drunk with wine. Pero spiritual application na yung wine na pinag-uusapan dito sa Revelation.
Do not forget, mga minamahal kong kapatid, na ang revelation is more spiritual application and symbolical. Maliban lang sa 7 salot na pinag-usapan natin kahapon na literal ang application, pero yung ika-6 na salot ay spiritual application. Okay, so yun po yung, ito po mangyayari sa end time, mga kapatid, that can be applied even from the beginning. So, mayroon pong mga parallels at binasa ko na sa inyo. Kung ano ang mayroon sa Babylon na literal, mga kapatid, yun din po ang nandito ngayon sa spiritual Babylon. Kung ang kaharian sa Babylon is literal, dito naman is spiritual. Ang application sa Revelation, sa Old Testament, literal, and then sa New Testament, sa Revelation, mababasa natin, sinabi ko na every time makakabasa po tayo ng the same pangalan, the same character, mga terminologies, mga kapatid, mga imagery, ay kinukuha po yan sa Old Testament, kung makakabasa tayo sa Revelation. Okay? So Belshazzar, mga kapatid, the king commanded na dalhin po ang mga ginto at pilak na sisidlan na kinuha ni Nabucodonosor na kanyang ama sa templo na nasa Jerusalem upang mainuman ng hari ng kanyang mga mahal na tao, ng kanyang mga asawa, at ng kanyang mga babae. So he brought in that which is holy and mixed it with the unholy. Ganun po ang nangyari sa spiritual Babylon ngayon. Pinagsama yung banal at yung hindi banal. Ganun po ang ginagawa. Pinagsama yung commandments of God and traditions of men. So, ganun ang nangyari sa spiritual Babylon ngayon. Pinagsama ang kautosan ng bugtong at Panginoon Diyos at yung paganism, yung paganong katuruan, yung mga Diyos-Diyosan, yung idolatry, pinagsama. So, ano ba ang ibig sabihin ng wine o ng alak, mga kapatid, sa spiritual aspect? Ano ba ang ibig sabihin? Basahin natin sa Isaiah chapter 29, verse 9 to 11 and 13. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Isaiah 29 verse 9 to 11 and 13. Kayo'y mga tigilan at mga gilalas, kayo'y mga lugod at mga bulag, sila'y lango, ngunit hindi sa alak, sila'y gumigiray, ngunit hindi sa matapang na alak, sapagkat inihulog ng Panginoon sa inyo ang diwa ng mahimbing na pagkakatulog, at ipinikit ang inyong mga mata ng mga propeta, at ang inyong mga pangulo na mga tagakita ay kanyang tinakpan. At ang lahat ng pangitain ay naging sa inyo'y gaya ng mga salita ng aklat na natatakan na ibinibigay ng mga tao sa isang marunong bumasa na sinasabi, iyong basahin ito, isinasamo ko sa iyo. At kanyang sinasabi, hindi ko mababasa sapagkat natatakan. At sinabi ng Panginoon, yamang ang bayang ito ay lumapit sa akin, at pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi. Ngunit inilayo ang kanilang puso sa akin, at ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na itinuro sa kanila. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So they are drunk, mga kapatid, but not with literal wine. What does it represent? Ano ba ang simbolo, mga kapatid, ng alak? Ang alak, it is the commandments of men. Ang alak po, mga kapatid, ito po yung commandments of men. Ito po yung doktrina na wala naman sa banal na kasulatan. Okay? Actually, ang bugtong at buhay ni Diyos, kinote niya yung sinabi ni Isaiah, mga kapatid, nung nabasa natin kanina sa Isaiah chapter 29, verse 13, dito sa Matthew chapter 15, verse 8 to 9, na sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, pinapapurihan ako ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi, ngunit inilayo ang kanilang puso sa akin, at ang kanilang takot sa akin ay utos sa mga tao na itinuro sa kanila. So the scribes and Pharisees, mga minamahal ko, mga kapatid, lumapit sila sa bugtong at buhay na Diyos at nag-complain sila. Ano bang complain nila patungkol sa mga disipulo ng bugtong at buhay na Diyos na hindi daw naghugas ng kamay bago kumain? So, ang bugtong at buhay na Diyos, it turns it around, mga kapatid, as a teaching moment. Ginawa itong teaching moment ng bugtong at buhay na Diyos. So, what is the problem, mga kapatid, with the scribes and the Pharisees? So, Matthew chapter 15, verse 3. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Matthew chapter 15 verse 3.
He answered and said to them, why do you also transgress the commandment of God because of your tradition? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ang sinabi mga kapatid, they were transgressing the commandment of God because of their traditions. Nilabag nila ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos dahil sa mga tradition na yan, mga kapatid, na wala naman sa Mosaic Law. For example, mga kapatid, ganito, nagbigay ng example ang bugtong at buhay na Diyos. Like, wala silang pakialam sa kanilang magulang. For example, tinatawag ito sa Hebro na korban or temple treasury. Ang ginagawa kasi ng mga Hudiyo, mga kapatid, once may gusto kang ilaan para sa bugtong at buhay na Diyos, ma-property man ito or ma-pera man ito, pag sinasabi mong korban ito, ang ibig sabihin ng korban ay inilaan mo para sa bugtong at buhay na Diyos, meaning, consecrated na siya. So, hindi mo na siya pwedeng gamitin, mga kapatid, sa pagtulong sa iyong magulang. So, but ikaw sa iyong sarili, pwede mo siyang gamitin. So, what does it mean? It means, mga kapatid, itong tradition na ito, tradition to yung korban, na ang ibig sabihin, korban, mga kapatid, ibig sabihin, na maglaan ka, ilaan mo ang iyong property o yung pera mo sa bugtong at buhay na Diyos, i-claim mo na para yan sa bugtong at buhay na Diyos. So, meaning, nilaan mo, separate mo na. Yet, allowed ka na gamitin mo ito para sa iyong personal use while refusing to use it to support your parents. So, ginagawa na itong rason ng mga Hudiyo. Originally, mga kapatid, it was an act of devotion sa Old Testament. But in the New Testament, mga kapatid, it is described as a loophole. Ito yung may butas na ginawa na tradisyon ng mga Pariseo, mga kapatid, na dinedicate nila yung property nila sa templo, yung pera nila, para ma-avoid nila, mga kapatid, yung obligation nila sa pag-alaga, sa pagbigay para sa kanilang mga magulang. Di ba? So, ano sinabi ng ikalimang utos? Honor your parents. So, yun ang punto ng bugtong at buhay na Diyos. The Pharisees were more concerned with superficial, ritualistic, mga rituals halos, and oral laws than the heart of God's commandments. So ano nga yung principle, mga kapatid, ng kautusan? Romans chapter 13 verse 10, love is the fulfillment of the law. So ang nangyari, naabuso, mga kapatid, ang ganitong pamamaraan. Naabuso ng mga Hudiyo. Ang dati, mga kapatid, it was an act of devotion. Sobrang mong devoted sa bugtong at buhay na Diyos na naglaan ka talaga ng para sa Kanya. Property mo, pera mo, nilaan mo sa bugtong at buhay na Diyos. But ang mga Pariseo na inabuso nila, mga kapatid, sa anong paraan? Para hindi ka na makapagbigay sa iyong magulang, ay sinasabi mo na lang na inalalaan ko to para sa bugtong at buhay na Diyos. Pero pwede mo siyang magamit sa personal use mo. Tapos pag humingi yung magulang mo, magpapakonsensya ka pa na, yan, binigay ko na yan para sa Panginoon, ginamit mo. So, parang ganun, mga kapatid. So, kagaya ng sinabi ng mga Pariseo sa bugtong at buhay ni Diyos, na bakit daw hindi naghugas ng kamay, mga kapatid? Hindi naghugas ng kamay ang kanyang mga disipulo. So, the ceremonial washing of hands, mga kapatid, pinapractice po ito ng mga Pariseo. But, it was not a requirement of the Mosaic Law. Hindi ito requirements ng Mosaic Law o ng Torah, the first 5 books of Old Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Kundi tradition lang po ito ng mga elders, mga kapatid. So you see, traditions that undermine the commandments of God. And sinisira po ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, there's nothing wrong with traditions, mga kapatid. We all have traditions. Mayroon tayong mga tradition. Nagiging masama lang po, mga kapatid, ang tradition kung ito po, mga kapatid, ay humihigit na sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. So in Isaiah, it is called the commandments of men. And also, ang bugtong at buhay na Diyos, call it the same as well. Yung alak, mga kapatid, mga false doctrine ang laman yan. Mga maling doktrina na wala naman sa banal na kasulatan.
So pinapabigatan mga kapatid na mga Pariseo ang mga tao nagturo na hindi ayon sa sinabi ng bugtong at buhay na Diyos. So that's why ang bugtong at buhay na Diyos pinaintindi niya. Sinabi niya, honor your parents. Kasi ginagawa nila, inaabuso nila yung kurban na yan sa Hebro. Na as if inaalay nila para sa bugtong at buhay na Diyos, pero tumatakas lang pala sila sa obligasyon sa kanilang mga magulang. So yun po ang point mga kapatid. Yun ang sinabi ng Matthew chapter 15 verse 9. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Matthew chapter 15 verse 9. And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see, this is what is represented by the wine. Ang wine mga kapatid, mababasa mo rin yan sa Revelation chapter 17 na isang babaeng patutot na pinainom niya ang buong bansa sa alak mga kapatid na lasing sa doktrina. Doktrinang wala naman sa banal na kasulatan. So the commandments of men mga kapatid taking the place of the commandments of God. Ano yung mga tradition? For example mga kapatid, yung araw ng Sabado. Remember the Sabbath day to keep it holy, napalitan. Yung wag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. So dinagdagan mga kapatid, ang dami na tuloy yung Diyos-Diyusan. So, makita natin dito, it's very clear mga kapatid, na the wine is being put where? Saan siya nilagay yung wine? Sa banal na sisidlan ng bugtong at buhay na Diyos na nanggaling sa sanktuaryo, na ginagamit sa loob ng sanktuaryo. Kasi kinuha yun ni King Nebuchadnezzar. Lahat ng gamit ng Jerusalem, nung panahon na nasira ang Jerusalem, winasak, kinangkered ni Nebuchadnezzar mga kapatid, ni King Nebuchadnezzar, ay kinuha niya lahat ng ginto, kaya mayaman si King Nebuchadnezzar. So patuloy tayo, Daniel chapter 5 verse 4 to 5. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Daniel chapter 5 verse 4 and 5. Sila'y nagainuman ng alak at nagsipuri sa Diyos na ginto at pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Nang oras ding yaon ay may lumabas na mga daliri ng kamay ng isang tao at sumulat sa tapat ng kandilero sa panig na may palitada ng palasyo. At nakita ng hari ang bahagi ng kamay na sumulat. Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. So pagkatapos po na ginawa ni King Belshazzar iyon mga kapatid, ay mayroon ng kamay mga kapatid na nagsulat sa dingding. Habang sila ay umiinom mula sa mga banal na gintong sisidla ng bugtong at buhay na Diyos, and praising all these gods of silver, gods of gold, what happens? Anong ginawa? Nang oras ding yaon, ay may lumabas na mga daliri ng kamay ng isang tao at sumulat sa tapat ng kandilero sa panig na may palitada ng palasyo, at nakita ng hari ang bahagi ng kamay na sumulat. So, Daniel chapter 5 verse 6 to 9. The king is so scared mga kapatid and troubled that his knees are knocking together. Nanginginig sa takot ang hari na si Belshazzar mga kapatid dahil mayroong kamay na walang katawan na sumulat sa dingding mga minamahal ko mga kapatid. Tiyak na nakakatakot yun kung sa inyo nangyari yan mga kapatid na mayroong ka nakitang kamay na nagsulat na wala namang katawan. Na nagsulat sa dingding. Quickly mga kapatid, pinatawag niya lahat ng wise men doon sa Babylon para mabigyang kahulugan ang nakasulat sa dingding. So anong ginawa? Obviously, it was in a language that could not be understood by any of the Babylonians. Walang nakaintindi kasi wala silang guide mga kapatid ng Holy Spirit. And these wise men, itong mga wise men ng Babylon mga kapatid, wala talaga silang kayang i-interpret. Nung nangaginip si King Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 2, balisa si King Nebuchadnezzar kasi hindi niya maalala yung panaginip niya. Galit na siya sa lahat mga kapatid ng wise man. Sa Babylonia lahat, mga magician lahat, pinatawag niya pero walang maka-interpret. Walang makapagbigay ng kahulugan sa kanyang panaginip. At hindi rin niya maalala yung panaginip niya. So papatay na lahat mga kapatid, wala pala kayong silbi. Papatay na lahat ng mga wise man sa Babylon. Sabi ni Daniel, saglit lang.
Si Daniel, mga kapatid, pinakita sa kanya ng bugtong at buhay na Diyos kung ano ang panaginip ni King Nebuchadnezzar doon sa Daniel chapter 2. So, the same mga kapatid, dito, yung sa kamay na lumabas at nagsulat sa dingding, hindi rin mabasa mga kapatid ng mga wise men ng Babylon. Ha? So, this was clearly the finger of God that had come forth to write these words. Ito yung daliri ng bugtong at buhay na Diyos na nagsulat sa dingding. So, ang makakaintindi lang nito mga kapatid ay yung mga lingkod ng bugtong at buhay na Diyos. Walang iba kundi si Daniel lang ang pwedeng magbigay ng kahulugan sa kanyang panaginip, sa kanyang sulat doon. Nakasulat doon sa dingding. So, however, okay, before we get to the meaning mga kapatid, kung ano ang nakasulat sa dingding, bago natin puntahan yan, wag muna tayong magmadali. Daanan muna natin mga kapatid kung ano ang ibig sabihin ng daliri. So what does the finger of God represent? Ano po ba ang ibig sabihin ng daliri ng bugtong at buhay na Diyos? So saan po ba natin makikita, mababasa, patungkol sa daliri ng bugtong at buhay na Diyos mga kapatid? Na-mention na ito sa banal na kasulatan. During the 10 plagues that fell on Egypt during the time of Moses mga kapatid, ang mga magician, mga kapatid, at the beginning, na counterfeit nila ang salot na binigay ng bugtong at buhay ng Diyos. Ibig sabihin, nagaya nila. Nagaya nila yung first 3 sign, mga kapatid. Yung inihagis ni Moses ang tungkod at ito ay naging ahas. Nagaya yan ng magician ni Pharaoh. Nagaya, mga kapatid. And Moses turned the water into blood. Nagaya din yan ng magician, mga kapatid. And also yung mga palaka. Pero umabot sa puntong sumuko na sila. Why? Exodus chapter 8 verse 18 to 19. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Exodus chapter 8 verse 18 to 19. At ang mga mahiko ay gumawa ng gayon sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto upang maglabas ng mga kuto. Ngunit hindi nila nagawa at nakakuto sa tao at sa hayop. Nang magkagayoy, sinabi ng mga mahiko kay Faraon, ito'y daliri ng Diyos, at ang puso ni Faraon ay nagmatigas, at hindi niya dininig sila, gaya ng sinalita ng Panginoon. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So dahil hindi na nila magaya, mga kapatid, anong sinabi ng mga magician? Ng mga mahiko? Anong sinabi nila? Ito'y daliri ng Diyos. Kasi hindi na nila magaya, mga kapatid. Anong ginawa? Ang puso ni Paraon, mga kapatid, ay nagmatigas pa talaga. So, what did the finger of God represent here? Ano ang sinisumbulo, mga kapatid, na nirepresenta ng daliri ng bugtong at buhay na Diyos? It represent judgment. Exodus chapter 31 verse 18, makakabasa din tayo ng daliri ng bugtong at buhay na Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Exodus chapter 31 verse 18. At kanyang ibinigay kay Moses pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai ang 2 tapyas na patutuo na mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see, nakakita naman tayo at nakabasa naman tayo ng daliri ng bugtong at buhay na Diyos. Nung panahon na ibinigay kay Moses, sa Exodus 31, ang 10 Commandments na isinulat mismo ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang daliri. Sinulat niya sa dalawang tapyas na bato, mga kapatid. Yung 10 Commandments niya. So, the 10 Commandments were written with the finger of God. So, what does it mean? This means, mga kapatid, the commandments are used for judgment. James chapter 2 verse 10 to 12. Ito yung basis ng judgment ng bugtong at buhay na Diyos sa bawat isa sa atin. Okay? So, similar theme, mga kapatid, as the previous text. Kagaya nung nangyari sa panahon ng Ehipto, mga kapatid, na hindi na magaya ng magician ang salot ng bugtong at buhay na Diyos. Sinabi na nila kay Pharaoh na ito ay daliri ng Diyos. Ang ibig sabihin, judgment na ito ng bugtong at buhay na Diyos. So, ang bugtong at buhay na Diyos, isang araw, nagtuturo siya. And a woman was brought and thrown at his feet. Merong dinala mga pariseyo, mga kritiko, sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos. Isang babae, mga kapatid,
Na-caught in adultery. Akto talaga in the very act. So dinalam nila mga kapatid, nilabag nila ang kautusan ni Moses na supposedly dalawa ang dalhin, hindi lang isa, hindi lang babae, hindi lang lalaki, kundi babae at lalaki ang dadalhin. At mismo sa akto pwede na nilang batuhin. Ganon ang nakasulat sa kautusan ni Moses. Pero anong ginawa nila? Nilabag nila ang kautusan ni Moses sa pagdala ng babae doon kasi wala yung kasamahan yung lalaki. Dapat sinama yun para silang dalawa yung batuhin. So, they ask our Lord Jesus Christ, what should be done? Gusto nilang itrap Gusto nilang itrap ang bugtong at buhay na Diyos. They were using this question, mga kapatid, as a trap in order to have a basis for accusing Him. Kasi matagal na nilang gustong ipapatay at ikulong ang bugtong at buhay na Diyos. Pero wala pa silang makita-kita, mga kapatid, na dahilan para gawin iyon. So, kung sasabihin ang bugtong at buhay na Diyos na batuhin yan, mananagot siya sa Roma kasi wala pong karapatan na mag-execute ng judgment ang mga Hudyo. That's why dinala nga siya sa panahon na ipapako ng bugtong at buhay na Diyos kay Poncio Pilato. So kung sasabihin naman ng bugtong at buhay na Diyos na wag yang batuhin, makakalabag siya sa kautusan ni Moses. So gusto nilang itrap ang bugtong at buhay na Diyos. Gusto nilang itrap, akala nila makukorner nila ang bugtong at buhay na Diyos. Mga Pharisees, mga scribes, mga kritiko ng bugtong at buhay na Diyos. So, anong ginawa ng bugtong at buhay na Diyos? John chapter 8 verse 6 to 9. Yumuko lang ang bugtong at buhay na Diyos at sumulat sa lupa gamit ang kanyang daliri. Okay? So, sa patuloy nila na pagtanong sa bugtong at buhay na Diyos, ano ba ang kailangan gawin? Batuhin o hindi batuhin? So, walang papuntahan ng bugtong at buhay na Diyos. Kung sasabihin niya, batuhin ninyo, mananagot siya sa Roma. Kung sasabihin niya, hindi batuhin, mananagot, makakalabag siya sa kautusan ni Moses. May rason na ngayon ang mga Pariseo, mga scribes, mga kapatid, na siya ay dakpin. So, ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos, ganito lang. Sa patuloy na pagtatanong nila sa bugtong at buhay na Diyos, tinanong lang naman ng bugtong at buhay na Diyos, straight to the point. Sabi niya, kung sino ang walang kasalanan dito sa inyo, ang unang bumato sa babae na ito. Ang babae na yun, walang iba, si Maria Magdalena. Okay? And then, again, yun lang sinabi ng bugtong at buhay ni Diyos. Again, he stooped down and wrote on the ground. Pagkatapos niyang sabihin yun, let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. Ang unang bumato sa kanya, sino ang walang kasalanan? Ang unang bumato. Tapos, patuloy na nagsulat ang bugtong at buhay na Diyos sa lupa, mga kapatid, gamit ang kanyang daliri. Ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, interesting lang dito, lahat sila ay nagsialisan. From the oldest to the youngest. So, ang bugtong at buhay na Diyos, sinabi lang naman niya you can throw a stone if you have no sin. Okay, ano bang ginagawa ng bugtong at buhay na Diyos? Sa pagsusulat niya, mga kapatid, he was most likely writing their sins on the sand. Sa pagsusulat niya, mga kapatid, doon sa lupa, sinusulat niya yung mga kasalanan ng mga Pariseo, ng mga kritiko. That's why nagsialisan ang lahat. Galing sa matanda hanggang sa bata. So ano ginawa ng bugtong at buhay na Diyos? He was judging each of them. So hinatulan niya, hinusgahan niya ang bawat isa. Yung pagsusulat niya doon sa ground, mga kapatid, sinulat niya ang mga kasalanan ng mga taong iyon na nag-akusa. Naggusto siyang itrap, mga kapatid, dinala si Maria Magdalena. Sinulat niya, nagsialisan. So with the finger of God, He is writing on the sand their judgment, their sins. Sinulat niya ang mga kasalanan din nila, kaya nagsialisan, mga kapatid. So the finger of God represents judgment. Yun ang ibig sabihin. Bago tayo magpatuloy sa ating sa meaning nung nakasulat sa dingding. And the finger that comes and writes sa kabila ng pader, mga kapatid, sa silid ni Belshazzar, ay dumating upang hatulan siya. Ano nga ang ibig sabihin ng daliri ng bugtong at buhay ni Diyos? It means, it represents judgment. Hindi pa alam, mga kapatid, ni Belshazzar, mga kapatid, ano ang ibig sabihin ng nakasulat. Ngunit alam niya na ito ay dumating laban sa kanya. That's why he is scared and his knees are knocking together. Nanginginig na siya sa takot, mga kapatid. Nangangatog na ang kanyang tuhod, mga kapatid, sa sobrang takot. So anong nangyari? What happens next? Let's continue.
Daniel chapter 5 verse 10 to 11. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Daniel chapter 5 verse 10 to 11. Ang reyna, dahil sa mga salita ng hari at ng kaniyang mga mahal na tao ay pumasok sa bahay na pinagpigingan. Ang reyna ay nagsalita at nagsabi, O hari, mabuhay ka magpakailanman, huwag kang bagabagin ng iyong mga pag-iisip o mabago man ng iyong pagmumukha. May isang lalaki sa iyong kaharian na kinaroroonan ng espiritu ng mga banal na Diyos at sa mga kaarawan ng inyong ama ay nasumpungan sa kanya ang liwanag at unawa at karunungan na gaya ng karunungan ng mga Diyos at ang haring Nabucodonosor na iyong ama ang hari. Sinasabi ko, ang iyong ama ay ginawa niya siyang Panginoon ng mga mago, ng mga enkantador, ng mga kaldyo, at ng mga manghuhula. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Finally, mga kapatid, the queen comes in. Okay? She is the daughter of Nebuchadnezzar. Okay? And she comes in, mga kapatid, para sabihin kay Belshazzar na mayroong taong kayang basahin yan at kayang ibigay ang kahulugan yan. So, nirekomenda po ng reyna si Daniel. He is the chief of the wise man group. So si Belshazzar, mga kapatid, was actually the grandson of Nebuchadnezzar. He was not the son. Okay, si Belshazzar, hindi po siyang anak ni Nebuchadnezzar. Siya po ay grandson. So ang queen dito, mga kapatid, would most likely have been the queen mother. Possibly, daughter siya, mga kapatid, ni King Nebuchadnezzar. Tinutukoy, mga kapatid, niya na si Nebuchadnezzar bilang ama. So sinabihan niya si Belshazzar na iyong ama. Kasi nung unang panahon sa banal na kasulatan ay madalas nangangahulugan, mga kapatid, na ninuno or ancestor. Yung ibig sabihin ng ama ay title lamang ito, mga kapatid. Ito po ay respeto nila, mga kapatid, sa kanilang mga ninuno na ancestor or ninuno. So ito po yung ibig sabihin. So it is for the same reason that Nebuchadnezzar is called Belshazzar's father in verse 2. So, Daniel chapter 5 verse 12, mga kapatid, from this, it is clear that Daniel is not participating in the feast. Bakit pinatawag si Daniel? Dahil wala sa doon sa loob ng piging. Hindi siya nakisama, mga kapatid, sa ginagawa ni Belshazzar. Na nag-inuman, nalasing, pinalabas yung mga banal na mga sisidlan na galing Jerusalem. So, ibig sabihin, dahil ipapatawag si Daniel, ibig sabihin si Daniel wala doon sa piging. So, ganun dapat tayo, mga kapatid. Hindi tayo makiayon sa mundo. Wala tayo dapat doon sa disco. Wala dapat doon tayo sa baile. Dapat, hindi tayo umaayon sa mundo. So, he has to be called in. So, tinawag si Daniel. So, si Daniel, mga kapatid, na-recognize siya as excellent spirit, knowledge, and understanding. So, ang kanyang katangian at kahusayan ay namumukod tangi kaysa sa iba sa kaharian. Ibang-iba si Daniel. So, let's keep reading, mga kapatid. Daniel chapter 5, verse 13 to 16. So, panahon, mga kapatid, na pinatawag lahat ng mga wise man ni Belshazzar, the astrologers, dinala sa kanyang harapan na dapat mabasa nila yung nakasulat sa dingding at ipaalam sa kanya ang kahulugan nito. Pero hindi nila mabigay, mga kapatid, yung interpretation, yung kahulugan ng nakasulat sa dingding. So, si Daniel pinatawag. So, dito, mga kapatid, sinabi ni Belshazzar, kung mabasa mo ito at maibigay mo itong kahulugan ng nakasulat sa dingding, ikaw ay mabibihisan ng kulay ube at may isang tanikalang ginto sa iyong leeg at ikaw ay magiging ikatlong pinuno sa kaharian. So, Daniel is given promise, mga kapatid, of reward if he can interpret the meaning. So, nangako po ang hari, mga kapatid, na si Belshazzar na pag once nabasa niya kung ano ang nakasulat sa dingding at mabigay niya ang kahulugan nito, ay bibigyan siya ng gantimpala. So, ano yung gantimpala, mga kapatid? Ito yung royal attire. Ito yung purple. Kasi, mga kapatid, royal family ang mga kasuot ng purple. Kaya nga, ang kulay ng tarpaulin, mga kapatid, na ginawa ng ating mahal at kagalang-galang na pasulay, purple. Kasi ito yung kulay ng mga royal family. So,
Purple mga kapatid, and high status. Anong ibig sabihin? Yung gold chain na iririgalo sa kanya, yung gantimpala, and political power. Why? Kasi gagawin siyang third ruler mga kapatid. Bakit third ruler? Kasi si Belshazzar mga kapatid is the co-regent or second ruler ng kanyang tatay na si Nabunaidus. So yun ang tatay niya. So, ano ba ibig sabihin ng co-regent? Ang ibig sabihin po mga kapatid, example, ang hari, aalis siya, pwede niya i-appoint ang kanyang anak na umupo muna, makipag-share ang hari sa kanyang trono sa kanyang anak. Ha? Or pwedeng i-train niya ang kanyang anak bilang tagapagmana. Ganun po ang ibig sabihin. So, binigay mga kapatid, so bale, siya po ang third ruler si Daniel. Kung, sabi ni Belshazzar, kung maibigay niya ang kahulugan ng nakasulat doon sa dingding. Ano ibibigay? Royal attire, purple. High status, gold chain. And political power. So, Daniel chapter 5 verse 17. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Daniel chapter 5 verse 17. Nang magkagayoy sumagot at nagsabi si Daniel sa harap ng hari, iyon na ang iyong mga kaloob at ibigay mo ang iyong mga gantimpala sa iba. Gayon may aking babasahin sa hari ang sulat at ipaaninaw ko sa kanya ang kahulugan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So si Daniel mga kapatid, hindi siya interesado sa pera or makatanggap man lang ng kahit na anong regalo or promotion. Hindi siya interesado sa bagay na yan. But he is willing anyways to interpret the message for the king because he is God's messenger. Pero handa siya mga kapatid na tulungan ang hari na mabigyan kahulugan yung nakasulat sa dingding dahil siya po, si Daniel po ay messenger po ng bugtong at buhay na Diyos. And in this instance, he is a messenger of judgment. Siya po ang messenger ng panghuhusga paghatol. So Daniel chapter 5 verse 18 to 21 mga kapatid, bago po ininterpret, bago po binigyang kahulugan ni Daniel yung writing on the wall, ano ang una munang ginawa ni Daniel? So kung basahin mo yung Daniel chapter 5 verse 18 to 21, summarization na lang ito. Ikunento po ni Daniel ang nangyari kay Nebuchadnezzar. Kunento ni Daniel, anong nangyari kay King Nebuchadnezzar? How he became crazy mga kapatid and ate grass for 7 years. Mabasa po natin yan sa Daniel chapter 4. Ito kasi ang naging problema ni King na Nebuchadnezzar, mga minamahal kong kapatid. Daniel chapter 4 verse 10 to 17. Na naginip si King Nebuchadnezzar. Anong panaginip niya? Ang panaginip niya mga kapatid ay nakita siya ng isang malaking punong kahoy sa gitna ng lupa. At umabot sa point na umabot na ito sa langit. And then nag-provide ng mga pagkain sa buong mundo. So mayroon pong holy watcher mga kapatid, angel na bumaba para putulin ang puno na ito mga kapatid. At lahat ng mga naglilim doon ng mga ibon, lahat ng mga hayop kasi nandoon sa ilalim ng puno na yon pinaalis. Tapos yung mga bunga noon kasi sobrang ganda ng mga dahon. At punong-puno ng bunga yung punong kahoy na sobrang laki mga kapatid, na sobrang taas na umabot na sa langit. So, nanaginip si King Nebuchadnezzar, hindi niya maintindihan. So, pinaliwanag na naman ni Daniel sa Daniel chapter 4. Na ang panaginip na yun, ang punong kahoy na yun, ikaw. Dahil ang ginawa kasi ni King Nebuchadnezzar, alam mo, nung naginip si King Nebuchadnezzar mga kapatid, Daniel chapter 4 verse 10 to 17, hindi niya binigyang aware ang kanyang sarili. Bakit? Anong ginawa ni King Nebuchadnezzar? Kung babasahin mo ang Daniel chapter 4 verse 28 to 37, a year after mga kapatid, matapos managinip si King Nebuchadnezzar patungkol sa isang punong kahoy na sobrang laki at sobrang taas na pinutol mga kapatid, hindi siya naging aware mga kapatid sa sinabi ni Daniel na ikaw yung punong kahoy na yan. So anong ginawa niya? A year after mga kapatid, nung naglakad-lakad mga kapatid si King Nebuchadnezzar sa kanyang palasyo, pinagmamalaki niya mga kapatid, sabi niya, hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking tinatag gamit ang aking kapangyarihan? Yun ang sinabi ni King Nebuchadnezzar. So yung panaginip niya mga kapatid, a year before mga kapatid, bago niya sinabi yun, ay nangyari na nga. So agad-agad mga kapatid, ang nangyari na para na siyang hayop na kumakain ng damo 7 times.
Nang ibig sabihin sa 7 times sa biblical prophecy, 7 years na naging hayop po si King Nebuchadnezzar. 7 taon po mga kapatid, bago niya ma-realize, bago niya ma-appreciate mga kapatid, in-acknowledge niya after 7 years, in-acknowledge niya na ang bugtong at buhay ng Diyos, ang pinakamakapangyarihan at ang hari ng mga hari, na kaya niyang maglagay na siya ang naglalagay ng kaharian, ng hari sa kaharian, at siya din ang magtatanggal. So, yun po ang ikinuwento mga kapatid ni Daniel kay Belshazzar, kay King Belshazzar. Pinaalala niya kay Belshazzar mga kapatid kung ano ang natutunan ni King Nebuchadnezzar na aral mga kapatid, na ang bugtong at buhay na Diyos, siya po ang mag-rule mga kapatid, ang maghahari sa kaharian dito sa lupa. He was the one that set up kings and removed kings. Daniel chapter 2 verse 21. So kaya po mga kapatid, sa loob ng 7 taon dahil sa pride na umakyat, kasi dakila po talaga ang Babylonia. Dakila ang Babylonia mga kapatid, aside sa Euphrates River na nagbibigay ng kasaganaan sa kanila, dahil mayaman talaga ang Babylonia, dahil doon sa mga gintong kinuha ni King Nebuchadnezzar, doon sa Jerusalem, mayaman ang Babylonia. So tumaas ang pride mga kapatid, umakyat sa utak ni King Nebuchadnezzar. At sinabi niya, hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking tinatag? So sinabi niya akin. So nangyari, binigyan siya ng leksyon ng bugtong at buhay ng Diyos. 7 taon na naging hayop si King Nebuchadnezzar. 7 taon mga kapatid na kumakain na lang siya ng damo. Until ma-realize niya at in-acknowledge niya ang bugtong at buhay ng Diyos. So bakit po ba? Bakit po ito kinikwento po ni Daniel kay Belshazzar na grandson ni King Nebuchadnezzar? What is the reason? Daniel chapter 5 verse 22 to 24. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Daniel chapter 5 verse 22 hanggang 24. At ikaw na kanyang anak, O Belshazzar, hindi mo pinagpakumbaba ang iyong puso, bagaman iyong nalalaman ang lahat ng ito, kundi ikaw ay nagpakataas laban sa Panginoon ng langit at kanilang dinala ang mga kasangkapan ng kanyang bahay sa harap mo at ikaw at ang iyong mga mahal na tao, ang iyong mga asawa at ang iyong mga babae ay nagsiinom ng alak sa mga yaon at iyong pinuri ang mga Diyos na pilak at ginto, tanso, bakal, kahoy at bato na hindi nangakakakita o nangakakarinig man o nakaaalaman at ang Diyos na kinaroroonan ng iyong hininga at kinaroroonan ng lahat na iyong lakad, hindi mo niluwalhati. Nang magkagayoy, ang bahagi nga ng kamay ay sinugo mula sa harap niya at ang sulat na ito'y naglagda. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see mga kapatid, alam mo problema talaga pag umakyat yung posisyon sa utak. Malaking problema yan mga kapatid, yung pride. Pag once yung pride mga kapatid, alam mo lahat naman ng tao may pride eh. Totoo yan. Pero depende sa paggamit to mga kapatid. Every time mga kapatid, natataas, lagi mong ipanalangin sa bugtong at buhay na Diyos, nabigyan mo ako ng pusong mapagkumbaba, bugtong at buhay na Diyos. Kasi mahirap pag ang pride ng umakyat, mga kapatid, nakagawa ka ng mga bagay na hindi naman dapat gawin. So, anong ginawa dito mga kapatid ni Daniel kay Belshazzar? Sabi niya, hindi mo pinagpakumbaba ang iyong puso. So, Daniel is reminding Belshazzar. But actually, alam naman ni Belshazzar ito mga kapatid, patungkol kay King Nebuchadnezzar. Alam niya lahat ito mga kapatid. So, he is giving the reason why the writing on the wall has come. Binigay muna ni Daniel ang rason bakit yan, nandyan yung sulat sa dingding na yan, sinulat ng kamay mga kapatid, dahil sa iyong pagmamataas. Anong ginawa mo sa mga banal na sisidlan ng Panginoon? Diba na supposedly i-acknowledge mo, nandyan ka ngayon sa kapangyarihan mo dahil sa bugtong at buhay na Diyos. Pero saan niya ibinigay ang kanyang kalulatian? Doon sa Diyos ng mga ginto, ng silver mga kapatid. So na magkagayoy mga kapatid, ang bahagi ng kamay ay sinugo mula sa harap niya at ang sulat na ito'y nalagda. So hindi na po ignorante si Belshazzar mga kapatid sa lahat na nangyari kay King Nebuchadnezzar. Familiar sa kanya yun, nung naging
hayop si Belshazzar, si King Nebuchadnezzar for 7 years. And it was not just for Nebuchadnezzar and his salvation, mga kapatid, but it was to serve as a warning to his children who would come after. Ito po ay paalala sana sa lahat ng tagasunod sa kanya ni King Nebuchadnezzar, na yung ginawa ni King Nebuchadnezzar ay hindi dapat sundan, mga kapatid, ng pagiging ma-pride. Ang layo talaga ng madala, mga kapatid. Pag once ikaw ay ma-pride na tao, ang layo ng patutunguhan mo. Hindi, malayo malayo, mararating mo yung pangarap mo kasi yung taong mapagmataas, talagang ibababa yan ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, we need to learn from the past mistakes of others. Alam mo, ganito lang yan, mga kapatid. Kailangan mong magtanong sa mga taong naka-experience na yan. Example, nagpaplano ka, nagagamit ka ng illegal na droga. So, hindi mo na kailangang ma-experience yan, mga kapatid, para masabi mo na nakakasama pala talaga, nakaka-addict pala talaga, nakakabaliw talaga. So, tanungin mo ang mga taong naka-experience na yan. At hayaan mo yung experience niya, mga kapatid, na iyong ma-adapt, na hindi mo siya susundin. Masama pala, hindi yung, gusto ko talagang subukan kasi gusto ko talagang patunayan na totoo ba talaga yung sinasabi niya, na masama talaga yun, na nakakabaliw talaga yung mga, na bawal na gamot na yan. So, hindi mo na kailangang ma-experience yung na-experience ng ibang tao. Kaya sinasabi ng ating mga magulang o ng mga matatanda sa atin, pauwi na kami, papunta ka pa lang. So, magtanong ka sa mga nakakaalam. Huwag mo na i-experience yung bagay, mga kapatid, para lang masabi mo na experience, totoo nga pala. So, tanungin mo yun, mga kapatid, yung mga taong naka-experience na. Especially kung ang liwanag ng bugtong at buhay ng Diyos nasa iyo na. So, wag mo nang i-experience yung mga bagay na na-experience ng ibang tao. Kagaya na, example, dapat matuto po tayong matutunan, mga kapatid, yung mga pagkakamali ng ibang tao na hindi na dapat natin pang maranasan dahil naranasan na nila at sinishare nila yung mga experience nila para hindi na natin maranasan. Ganun lang yun. Di ba? So, ano ang tatlong bagay pala, mga kapatid, na ginawa ni Belshazzar na nakakasakit sa bugtong at buhay na Diyos? Bakit humantong sa ganun? Daniel chapter 5 verse 23. Ito yung problema. Dinala po niya, mga kapatid, pinalabas po ni Belshazzar yung mga banal na sisidlan galing po sa Jerusalem. At nilagyan pa niya ng alak at hinandog pa niya sa Diyos ng ginto, sa Diyos ng silver, mga kapatid. Sa kanyang Diyos-Diyosan. Pinapurihan niya, mga kapatid, ang gods of silver, gold, bronze, iron, wood, and stone. Pinapurihan pa niya. He did not glorify the God of heaven. Na bakit nasa posisyon siya dahil sa bugtong at buhay na Diyos? Sinong pinapurihan niya? Ang kanyang Diyos-Diyosan. So that's why sa Daniel chapter 5 verse 24, then the fingers of the hand were sent from him, and this writing was written. Okay. So, ang Daniel, mga kapatid, made it clear na yung daliri na sumulat ng mga salitang iyon sa dingding ay ipinadala mula sa bugtong at buhay na Diyos. It was clear judgment from the true God of heaven. Kinlaro muna ni Daniel. Kasi baka isipin ni Belshazzar, mga kapatid, na nanggaling sa isa sa mga Diyos-Diyosan niya. Kinlaro muna ni Daniel na iyong nakasulat sa dingding, ayun po yung paghatol. Yun yung judgment ng tunay na bugtong at buhay na Diyos doon sa langit ng mga langit. Kinlaro muna ni Daniel, and then Daniel jumps into the words on the wall and its interpretation. So, doon na binigyang kahulugan ni Daniel, mga kapatid, ang nakasulat sa dingding. Daniel chapter 5 verse 25 to 29. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Daniel 5 verse 25 to 29. At ito ang sulat na nalagda. Mene mene tekel aparsen. Ito ang kahulugan ng bagay. Mene, binilang ng Diyos ang iyong kaharian at niwakasan. Tekel, ikaw ay tinimbang sa timbangan at ikaw ay nasumpungang kulang. Peres, ang iyong kaharian ay hinati at ibinigay sa mga taga-Media at taga-Persia.
Nang magkagayoy, nag-utos si Belshazzar at pinanamit nila si Daniel ng kulay morado at nilagyan ng kwintas na ginto sa palibot ng liig niya at nagtanyag tungkol sa kanya na siya'y ikatlong puno sa kaharian. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, yun na mga kapatid, di ba? Yung, kung babasahin mo lang ito, pwede mo naman basahin diretsyo na many tekel a parson. Pero, pinagdaanan mo natin lahat mga kapatid, anong meaning nung alak, anong meaning nung finger of God na nakasulat doon. So, kailangan muna natin pagdaanan yon. Hindi tayo mag-jump into conclusion na judgment na agad ito ng bugtong at buhay na Diyos. So, what was the meaning of the words that were written? Ano nga ang ibig sabihin mga kapatid? Many? God has numbered your kingdom and finish it. So, nagbigay ng overview ang bugtong at buhay na Diyos of what will happen to Babylon. It will be finished. So, tekel, you have been weighed in the balances and found one thing, kulang. Pagtimbang, kulang sa timbangan, sa katwiran. So, tekel mga kapatid, nagbigay po ng reason ng bugtong at buhay na Diyos for why the kingdom of Babylon will pass on. Bakit mga kapatid, lilipas na ang kaharian ng Babylonia? Because of the guilt of Belshazzar and what he did. Dahil sa kagawa ni Belshazzar mga kapatid. Paris mga kapatid, your kingdom has been divided and given to the Medes and Persians. So finally, ang bugtong at buhay na Diyos nagbigay ng pag-unawa mga kapatid kung sino ang darating at mag-conquer at sino ang tatalo sa kaharian ng Babylonia, the Medes and Persian. So ito na nga yun mga kapatid. Remember? Nalala nyo yung mensahe natin kagabi, paano tinalo ng ni King Cyrus the Great, hari ng Persia mga kapatid, yung Babylonia. Fortified city ang Babylonia, parang Jericho ang tataas ng mga walling. Okay? Ang tanging paraan na maatake mo mga kapatid ang Babylonia ay wala pa namang helicopter nung unang panahon. Okay? Marcha-marcha lang muna. So ang tanging paraan mga kapatid na matalo mo ang Babylonia ay patuyuin ang ilog ng Euphrates. So nung time ng party night na yun mga kapatid, nung isang piging na nagdaos si Belshazzar, ay doon na in-execute ng bugtong at buhay na Diyos because propesiya na yun. Umabot na ang point mga kapatid na kailangan ng pauwiin ang Israelita sa Jerusalem. So ginamit niya mga kapatid, ang anointed one, ang kanyang pinili, kahit isang pagano, si King Cyrus the Great. Wala kang magagawa sa bugtong at buhay na Diyos. Sino ang gusto niyang gamitin? You cannot question God. Kasi isang pagano si Cyrus the Great mga kapatid. Pero ginamit siya ng bugtong at buhay, sinawag pa nga siyang the anointed one. So pinadala doon mga kapatid at ang plano, ang tagal ng plano na ginawa nila mga kapatid. Para lang mapasok nila ang Babylonia. So dumating na yung time. Sa paraan po mga kapatid na pinatuyo ang ilog ng Euphrates. Dahil yung Euphrates River mga kapatid, ay yun po ang nagbibigay ng kasaganaan sa Babylonia. So ang ginawa ni King Cyrus the Great at sa kanyang mga kasamahan, ay dinivert nila yung flow. From the source mga kapatid, ang haba niyan mga 200 kilometers. So from the source pa lang, marami silang pinagbutasan mga kapatid para yung daloy ng tubig hindi na dediretso ng Babylonia. So doon na dediretso mag-divert na yung flow ng ilog ng Euphrates. So nung gabi na yun mga kapatid, dahil lasing na nga ang mga tao kasi in-invite lahat, naglasingan na, ay nakapasok po sila King Cyrus the Great. Nagkaroon man ng tinatawag na battle at office mga kapatid. Yun yung tinatawag, hindi ganun karami ang dugo na nalagas, yung bloodshed, hindi ganun karami. So, na-surprise nga ang mga tao doon, paano nila napasok ang Babylonia? So, nung gabi na yun mga kapatid, tinapos na ng bugtong at buhay ni Diyos ang paghahari ng Babylonia. Yun yung panaginip ni King Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 2. Na yung after sa gold, dito sa breast ay silver. Na yung sumunod sa kanya na kaharian ay ang Medo-Persia. So sa tulo ng bugtong at buhay ni Diyos, ang unang decree ni King Cyrus the Great ay pauwiin na ang mga Israelita sa Jerusalem. So ganung paraan mga kapatid, tinalo na conquered ng Medo-Persia ang Babylonia sa paraan na pinatuyo ang ilog ng Euphrates. So amazingly mga kapatid, even though the message is a message of doom and judgment, kapahamakan at paghahatol, naalala pa rin ni Belshazzar na hari na gantimpalaan
si Daniel. Hindi niya nakalimutan. Was it because Belshazzar was drunk? Dahil ba lasing siya? Or dahil ba mga kapatid, gusto niyang kunin ang pabor ni Daniel mga kapatid at siya ay mamagitan upang maiwasan ang sakuna? Kaya ba binigay pa rin ni King Belshazzar yung gantimpala mga kapatid ay para mabago ang kanyang kapalaran? Para hindi na matuloy sana na matanggal, mawala sa kanya ang kaharian? Alam mo, sometimes mga kapatid, ang katanungan ko, sinusubukan ba natin ngayon hadlangan o baliwalain ang mga babala ng bugtong at buhay na Diyos tungkol sa darating na paghatol? Sinusubukan ba nating hadlangan o binabaliwala natin na malayo pa? Hindi pa babalik ang bugtong at buhay na Diyos. Malayo pa. Kaya dito lang muna ako sa lungsod. Okay pa yan. Okay pa naman eh. Tingnan mo sa panahon ni Noe. Oy Noe, nababaliw na si Noe. Nagtayo ng arka doon sa tuktok ng bundok. So si Noe kahit ang dami ng mga pangungutya sa kanya, nagpatuloy pa rin siya sa paggawa ng arka. Dahil ang nagbigay ng instruction sa kanya, hindi naman ang mga tao, kundi ang bugtong at buhay na Diyos. So patuloy siya mga kapatid at nakita na nga ang resulta. Sometimes kapatid, kukutyain ka ng tao. Bakit yung simba nyo, Sabado, buong araw? Kukutyain ka mga kapatid, huwag mo nang pakinggan yan. Kasi hindi tao yung piniplease mo, kundi ang bugtong at buhay na Diyos. Kahit na sobrang aga mo, 5:00 mga kapatid, hanggang tatapos ka talaga kung hindi malayo ang bahay mo. Kukutyain ka ng ibang tao, bakit buong araw ka nagsisimba? Sasabihan ka agad, buong araw kang simba, sigurado kang ligtas ka na. Parang kinukutya ka ng mga tao, pero hayaan mo na sila. Dahil ang resulta niyan, mga kapatid, mangyayari yan. Makikita mo yung resulta, lalo na nitong huling kapanahunan. So, mga kapatid, umaasa ba si King Belshazzar na matutulungan siya ni Daniel na baguhin ang iniisip ng bugtong at buhay na Diyos? Yun ba ang iniisip ni King Belshazzar? Na sa pamamagitan ng pagbigay ng gantimpala, mga kapatid, kay Daniel na kaya niyang baguhin, mga kapatid, kung ano ang nasa isipan ng bugtong at buhay na Diyos? Anong sinabi ng Daniel chapter 5 verse 30 to 31? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Daniel 5 verse 30 to 31. Nang gabing iyon ay napatay si Belshazzar na hari ng mga taga-Kaldea at tinanggap ni Dario na taga-Media ang kaharian na nooy 62 taon ang gulang niya. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So mga kapatid, judgment came immediately. That very night. Nung gabi na mismo na yan mga kapatid, yung nakasulat sa dingding, kamay, finger of God, na isinulat doon ng kamay na walang katawan, mga kapatid, sinulat sa dingding, ay, nung gabi na yon, pinadala din ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang paghatol. Ang hindi lang po alam ni Belshazzar, mga kapatid, ang hindi lang po niya alam na yung panahon na nagsulat na doon, mga kapatid, may isinulat na sa dingding, his fate was sealed. Ang kanyang kapalaran ay silyado na. Why? Kasi hindi pa man dumating si Daniel, mga kapatid, para bigyang kahulugan yung mysterious words na yun, mga kapatid. His probation had closed already. Silyado na ang kanyang kapalaran. The judgment of God had been given. Ibinigay na ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang paghatol. And whether he understood it or not, it would take place and it would come to pass. So nangyari na, mga kapatid, na ibinigay ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang paghatol. So yung sulat doon sa dingding, mga kapatid, yun na yung kapalaran na sinilyuhan na ng bugtong at buhay na Diyos na kapalaran ni King Belshazzar. Para ang propesiya ay mangyari na rin, mga kapatid. Alam mo, ganito yan. Ito yung nakakatakot sometimes, May mga propesiya sa banal na kasulatan na hindi mo talaga pwedeng pigilan. At yan ang katotohanan. Pero pwede mo siyang sa paraan, mga kapatid, na hindi sana ikaw ang mag-fulfill ng prophecy na yan sa pamamagitan po na tuloy-tuloy na panalangin o dalangin. Pray without ceasing. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Kasi may mga propesiya dyan, mga kapatid, na aalis. Sila ay aalis dahil hindi talaga sila
hindi talaga sila kasama natin. So, ang tanging magagawa natin, hindi natin mapipigilan ang propesiya, mga kapatid, na gano'n, na mayroong aalis. Pero ang tanging magagawa natin, manalangin sa bugtong at buhay ng Diyos na hindi tayo ang fulfillment sa prophecy, na tayo ang aalis sa kaharian. Na tayo ang tatanggalin sa kaharian. Na tayo ang bubunutin sa kaharian. Yun lang po ang tanging magagawa natin. Hindi natin mapipigilan ang prophecy, pero, kaya nating ipanalangin sa bugtong at buhay ng Diyos na gamitin mo ko bugtong at buhay ng Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Kasi yung prophecy, mga kapatid, mangyayari talaga yan. Hindi yan mapipigilan, but manalangin ka lang, magkaroon ka ng close relationship sa bugtong at buhay ng Diyos, at yung pinaka-importante, yung puso. Kasi yung puso yung titingnan ng bugtong at buhay ng Diyos. So pwede mo siyang ipanalangin na hindi sana ikaw. Alam mo si Judas, mga kapatid, si Judas Iscariot, binigyan ng chance ng bugtong at buhay ng Diyos. Kahit alam na ng bugtong at buhay ng Diyos, bago pa man tayo lumabas sa tiyan ng atin na sinapupunan ng ating mga nanay, ay na po yung future natin. So si Judas, mga kapatid, binigyan ng pagkakataon ng bugtong at buhay ng Diyos, pero pinili pa rin ni Judas na sundin, mga kapatid, ang kanyang kalooban. Na ibenta ang bugtong at ipagkanuno ang bugtong at buhay ng Diyos. Pero binigyan ng pagkakataon yun ang bugtong at buhay ng Diyos. So sa atin, mga kapatid, we are so blessed. Na hindi man natin mapigilan ang propesiya na mangyayari talaga ito sa kaharian, pero nagpasalamat tayo sa bugtong at buhay ng Diyos na nandito pa rin tayo sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos. So, note here, mga kapatid, na si Daniel ay buhay, na witness pa niya ang fulfillment of the first part of the image prophecy. So, ano kaya ang pakiramdam ni Daniel, mga kapatid, nung panahon na binigyan niyang kahulugan ang panaginip ni King Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 2, na itong kaharian mo, mahal na hari, ay mawawala ito sa iyo at ang papalit ay ang silver na nagrepresent sa Medo-Persia. So ano kaya ang pakiramdam ni Daniel, mga kapatid, na mismo nasaksihan niya, mga kapatid, yung pagpalit ng kaharian, yung pagtanggal ng Babylonian kingdom, mga kapatid, at pumalit ang Medo-Persian. So it would have been a sense of excitement and thrill na makita niya, mga kapatid, ang hula na lumaganap sa harap ng kanyang mga mata. Diba nakaka-amaze yan, mga kapatid? Na-amaze ka na. In-interpret niya Daniel chapter 2, tapos dito sa Daniel chapter 5, nangyari na nga yung sinabi niya. Diba? Gayon din, mga kapatid, ito ay magiging mas matatag pa tungkol sa pagkakaroon ng bugtong at buhay ng Diyos, ng langit at kanyang presensya dito sa mundo. So, ruling over the affairs of the kingdoms of the world. So, ang bugtong at buhay ng Diyos po ang maglalagay ng hari at siya din po ang magtatanggal. Yun po, mga kapatid, ang bugtong at buhay ng Diyos. So, is it possible, mga kapatid, na the world that we are living in today, yung mundo na ating tinitirhan ngayon ay nagiging salamin po siya ng pagsasaya natin na nagaganap katulad nangyari, mga kapatid, sa silid ni Haring Belshazzar? What does it mean? It means po, mga kapatid, marami po ang abala sa kasiyahan ng buhay ngayon. Hindi binibigyang pansin ang mga babala na ibinigay ng bugtong at buhay ng Diyos. Magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng wars and rumors of wars, magkakaroon ng salot, magkakaroon mga natural disasters. Hindi natin binibigyang pansin, mga kapatid. Wala tayong pakialam sa babala ng bugtong at buhay ng Diyos kasi busy po tayo, mga kapatid, abala po tayo sa kasiyahan sa buhay. We're getting drunk and worshiping all sorts of gods out there. Sino bang gods, mga kapatid? Ito yung ginawa mong Diyos ang iyong pera, ginawa mong Diyos yung pagsusugal mo, ginawa mong Diyos, mga kapatid, yung alak mo. Dami mong ginawang Diyos, mga kapatid. Hindi natin napapansin, mga kapatid, nagiging katulad na pala tayo ni Belshazzar. Na supposedly na dapat, mga kapatid, tayo ay maging aware sa nangyayari sa ating paligid. Kaya ka nandito ngayon sa mundong ito, kaya ka nandito ngayon sa dami pa naman nakipaglaban, mga kapatid, ng panahon na ginawa ka ng iyong nanay at tatay, ikaw talaga ang lumabas. Kaya lumabas kang nagtagumpay.
So sa dami-dami mga kapatid dito sa mundong ito, billions of people around the world nandito nga ngayon sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? So dapat na tayo mga kapatid ay marunong tayong magbalik ng papuri sa bugtong at buhay na Diyos. Huwag puro reklamo. Kasi marami pong nakakapag-entertain sa atin ngayon that make us to forget the true God of heaven. Marami po tayong ginawang Diyos-Diyosan ngayon mga kapatid. Do you think na ang Diyos-Diyosan ang pagsamba lang ng mga rebulto at ng mga imahe? You are wrong. Kasi anything mga kapatid na makaagaw po ng atensyon mo, makaagaw ng atensyon na dapat sa bugtong at buhay na Diyos lang, ay doon mo na nilalaan, ginagawa mo ng Diyos-Diyosan yung bagay na yan. Kung marami ka pang time sa paglalaro ng cellphone mga kapatid sa ML, kaysa sa papuri, sa pagbasa ng banal na kasulatan, ginawa mo ng Diyos-Diyosan yan. Mas marami ka pang panahon na mag-scroll sa Facebook mga kapatid, kaysa sa magbasa ng banal na kasulatan, ginawa mo ng Diyos-Diyosan yan. Ha? Mas nakakapasyal ka pa mga kapatid kaysa pumunta sa araw ng Sabado at magpuri sa bugtong at buhay na Diyos, ginawa mo ng Diyos-Diyosan yan. Ha? Ang Diyos-Diyosan mga kapatid, maraming bagay. Hindi lang sa pagsimba ng rebulto o imahe pa yan. Ha? Kung sino yung nasa puso mo mga kapatid na mas higit pa sa ating bugtong at buhay na Diyos, Diyos-Diyosan na yan. Ha? Sometimes na sobrang na-entertain na po tayo mga kapatid sa mundo at nakakalimutan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Alas 6, dapat manalangin ka. Pagkagising sa umaga, dapat manalangin ka. Ha? 4 alas, kumbaga, kung tinatawag pa yan sa panahon ni Father Lahi at ni Pastor Lahi. Ha? Hindi ka na makakatingin sa oras kasi naaliw ka na sa kapanood mo sa Facebook. Ubos ang buong hapon mga kapatid sa kakascroll sa Facebook. Ha? Pero walang pakialam sa nangyayari ngayon sa mundo. Andun na, meron na, implementation, lindol dito sa Sultan Kudarat. Ano pa, ang dami ng ginagawa ng mga meeting-meeting ngayon, mayroon pang virus na papasok. Walang pakialam. Bakit mga kapatid? Kasi sobrang na-entertain na po ang ating mga mata dahil ito po ang pamaraan ni Satanas para tayo ay malayo sa bugtong at buhay na Diyos. Nung unang panahon ni Noe, wala pang ang cellphone mga kapatid. Ano bang pinagkakabisihan niya? Inuman. Inuman. Kasalan. At marami pang iba. Ngayon mga kapatid, ang dami ng rason mga kapatid na entertain ng ating mata. Nood sa Facebook, nood sa TikTok, nood sa Netflix, magpuyat sa panunood ng mga Korean, magpuyat sa panood ng palabas, pero hindi makapagpuyat sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Alam mo mga kapatid, how can we avoid the mistakes of King Belshazzar? Paano po natin ma-avoid mga kapatid, maiwasan yung pagkakamali ni King Belshazzar? How can we have a mind and a heart mga kapatid that are always responsive to God's living and teaching? Paano ba? Paano tayo magkakaroon ng puso at isipan mga kapatid na lagi tayong responsive, na tumutugon agad tayo sa turo ng bugtong at buhay ng Diyos? Alam mo, the Holy Spirit mga kapatid was the one that came and wrote on the wall that night in Belshazzar's chamber. How do we know this? Alam mo yung nagsulat doon, yung banal na Espiritu. Lucas chapter 11 verse 15. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Luke chapter 11 verse 15. Datapwat sinabi ng ilan sa kanila, sa pamamagitan ni Beelzebub, na pangulo ng mga demonyo, ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see, ano na namang ginawa ng mga Pharisees mga kapatid? Lagi na lang talaga nilang tinatarget ang bugtong at buhay na Diyos. Nagpalayas ng mga demonyo ang bugtong at buhay na Diyos. Sinabihan pa naman ang bugtong at buhay na Diyos na ang ginamit daw niya mga kapatid na kapangyarihan ay galing daw sa demonyo, kay Beelzebub na prince of the demons. At tingnan mo nga yung ginagawa ng mga Pharisees mga kapatid. So ano ba ang response ng bugtong at buhay na Diyos? Luke chapter 11 verse 20. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Luke chapter 11 verse 20.
Ngunit kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see, na-mention na naman ang daliri ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Na-mention na naman dito, sabi ng bugtong at buhay na Diyos, I cast them out by the finger of God. Pero kung hindi nyo pinapaniwalaan yan, ay wala pa sa inyong kaharian. Ha? So ano sinabi ng bugtong at buhay na Diyos? Ngunit kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ha? So anong ginawa ng Pharisees mga kapatid? Pinagbintangan ang bugtong at buhay na Diyos na nagpalayas ng demonyo dahil daw sa kapangyarihan din ng demonyo. Kaya bang gawin niyo mga kapatid? So parang dinivide ni Satanas ang kanyang kingdom. Weak ang kanyang kingdom kasi divided ang kanyang kingdom. So, what is the finger of God that our Lord Jesus Christ was referring to? Matthew chapter 12 verse 27 to 28. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Matthew chapter 12 verse 27 to 28. At kung sa pamamagitan ni Beelzebub ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, ang inyong mga anak sa kaninong pamamagitan sila'y pinalalabas, kaya nga sila ang inyong magiging mga hukom. Ngunit, kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, exposes their hypocrisy. Yung pagiging ipokrito ng mga Pharisees, mga kapatid, with a logical argument. Talino ng bugtong at buhay na Diyos. Siyempre, siya ang Diyos sa mga Diyos. So, sabi niya, kung ang gamit niya ay demonic sa pagpalayas ng demonyo, then their own disciples, ibig sabihin ng mga anak dito mga kapatid, sabi niya, ang inyong mga anak, sa kaninong pamamagitan sila pinalalabas. So, kasi nagtitrain po mga kapatid ang mga Pariseo. Okay? Who also claim to perform exorcism. Nagpapalayas ng mga demonyo. So, it means, galing din sa demonyo ang kanilang kapangyarihan sa pagpalayas. Tingnan mo, rhetorical question. Matalino talaga ang bugtong at buhay na Diyos. Tinanong siya, sinabihan siya, inakusahan siya na nagpapalaya siya ng demonyo, gamit daw si Beelzebub, gamit ang kapangyarihan ng demonyo. Si Beelzebub, prince of the demons. So, kinounteract ng bugtong at buhay na Diyos, sabi niya, sa inyong mga anak, sa anong pamagitan sila pinalabas? So, balik na naman sa mga Pariseo kasi mga ipokrito ang Pariseo. So, if his power is demonic, then their own disciples, mga kapatid, who also claim, mga kapatid, na nagpapalayas ng demonyo, ay nanggaling din sa demonyo ang kanilang kapangyarihan. Yun ang logical argument ng bugtong at buhay na Diyos. So, the finger of God was the Spirit of God. It was the Holy Spirit. Okay? So, the Holy Spirit came and gave judgment to Belshazzar that night. Alam mo, hindi naman tayo Trinity dito So, Holy Spirit, mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos. So, we need to be so careful, mga kapatid, that we don't offend the Holy Spirit. Kailangan maingat tayo na hindi po natin, mga kapatid, palungkutin ang banal na Espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. Na hindi natin ma-offend ang banal na Espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. We have a choice. Gusto mo bang maging katulad ni Belshazzar, mga kapatid? Or kay King Nebuchadnezzar? Na after, mga kapatid, na-realize niya ang kanyang pagkakamali, humingi ng kapatawaran sa bugtong at buhay na Diyos at inaknowledge ang bugtong at buhay na Diyos na siya ang hari ng mga hari, Diyos sa mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Di ba? So, ang Holy Spirit is a voice of conscience. Ano yung sabihin? Ang banal na Espiritu, ito po yung boses ng ating konsensya. Kung ito po ay labag sa ating konsensya, mga kapatid, ibig sabihin, we really are going against the God of heaven. Kasi yung boses po ng banal na Espiritu, ito po ay ang ating konsensya. That's why, di ba, nakukonsensya kang gawin ang mga mali na mga bagay? Because of the Holy Spirit of God residing in your heart. Dahil po sa banal na Espiritu yan. Kaya sometimes, may nagdadalawang isip ka pa na gawin ko ba ito? Hindi. Kasi, mga kapatid, ang nagbibigay po ng boses ng konsensya ay ang banal na Espiritu. Matakot ka na, mga kapatid, kung gumawa ka ng mga kasamaan na wala ka ng konsensya. Ibig sabihin, nag-withdraw na ang Holy Spirit sa'yo. Pero pag once may konsensya ka pa, ibig sabihin,
hindi ka pa iniiwan. Okay? Hindi ka pa iniiwan ng banal na Espiritu. Once, mga kapatid, yung konsensya mo, wala na, gumagawa ka na ng kasamaan, nagrabe na yung kasamaan mo, wala na, mga kapatid, ang banal na Espiritu. Lumalabag na tayo sa bugtong at buhay ni Diyos. The very thing, mga kapatid, yung banal na Espiritu, the very thing that God has given us to guide us. Ezekiel chapter 36, verse 26 to 27. Ang banal na Espiritu po ay binigay ng bugtong at buhay ni Diyos para ito po ay maging gabay sa atin, mga kapatid. Ito po ang nagbibigay karunungan, kaalaman sa atin na tama ba ang gagawin natin. Ito po ang nagbibigay ng konsensya sa atin sa time na gumagawa tayo ng labag sa utos ng bugtong at buhay na Diyos. Ito po yung Holy Spirit, mga minamahal ko, mga kapatid. Siya po ang nagbibigay sa atin ng konsensya. Sa time na Sabado, natatakot ka, na takot kang hindi makasimba dahil may ginawa ka, emergency. So yun po yung nagbibigay ng konsensya ang Holy Spirit. So today, mga kapatid, we need to pray that God would give us His Spirit, na ibigay ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, na hindi tayo dapat maging rebelde sa bugtong at buhay na Diyos, at tayo po yung magpagamit at sabihin natin sa bugtong at buhay na Diyos na tayo kanyang i-guide, mga kapatid, sa daan na pinapalakaran sa atin ng bugtong at buhay na Diyos. And that we would also be willing to do all that He has instructed us in His Word. Na dapat tayo po ay handa na sundin kung ano ang nakasulat sa banal na kasulatan na naayon po sa kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, kailangan po natin ang banal na Espiritu ng bugtong at buhay na Diyos more than we realize. And then, mga kapatid, hindi po natin gagamitin ang banal na Espiritu, kundi tayo po ay magpagamit sa banal na Espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. Ito po ang magbibigay sa atin, mga kapatid, ng kalakasan, magbibigay sa atin ng kapangyarihan, magbibigay sa atin, mga kapatid, kung ano ang dapat at kailangan gawin na naayon po sa kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. Not repeating the mistakes from the past, but learning and growing. Ito yung magbibigay sa atin, mga kapatid, ng kaalaman na panahon na tayo may magkamali, mga kapatid, sa nakaraan, ay hindi na natin ulitin yung pagkakamali natin. Kundi, tayo po ay matututo at lalago, mga kapatid, mula sa ating pagkakamali, mula sa ating pagkakatumba. Hindi po natin kailangan, mga kapatid, na maulit palagi yung mga past mistakes natin na para tayo ay matuto. Kaya nga sinasabi natin, learn from your mistakes. Alam mo, ganito yan, mga kapatid, you're expecting different result, pero lagi mong ginagawa. Di ba? Alam mo, ang tao talaga nadadapa, mga kapatid. Nadadapa. Pero kung paulit-ulit na lang yung pagkadapa mo sa the same reason, mga kapatid, yun ang mahirap. Hindi ka nag-grow. Wala kang natututunan. Kasi, sometimes, mga kapatid, tayo po ay nagkakamali dahil hindi natin sinasadya. At doon po tayo natututo. Alam mo, ang magandang paglakad sa spiritual, mga kapatid, hindi sa happiness and success, kundi saan? Saan yung spiritual na paglakad na tayo ay mag-grow? Sa mga pagsubok, sa kapighatian, sa kalungkutan, mga kapatid. Pag once naranasan mo yan, ibig sabihin, dyan mag-grow ang yung spiritual na paglakad na kasama ang bugtong at buhay na Diyos. Dapat po tayong matuto sa ating mga pagkakamali. Wag po natin gayahin si Belshazzar, mga kapatid, na hindi siya natuto, mga kapatid, sa pagkakamali ni King Nebuchadnezzar. Na minsan ang nagkamali si King Nebuchadnezzar. Alam niyo, mga kapatid, wag na po natin dapat ma-experience mo yung na-experience ng ibang tao para masabi natin na ganito pala ang pakiramdam. Itanong po natin sa mga taong naka-experience at kunan natin ng aral, mga kapatid, ang mga na-experience sa buhay ng ibang tao. Sa bugtong at buhay ng Diyos, mga kapatid, siya po ang nagbibigay ng wisdom, ng karunungan, ng kaalaman sa bawat isa sa atin. Dapat may matutunan tayo sa bawat pagkakamali sa ating buhay. Dapat dito tayo nag-learning, dito tayo nag-grow, mga kapatid.
dito tayo lalago sa ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoong Kristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. So ito yung summarization ng ating mensahe ngayon. Yung finger of God means it represented judgment. Judgment doon sa Egypt, na hindi na magaya ng mga magician ang salot na binigay ng bugtong at buhay na Diyos. Judgment, mga kapatid, sa 10 utos, na ito yung basis ng bugtong at buhay na Diyos, na tayo ay kanyang huhusgahan, mga kapatid. Ang judgment during the time of Mary Magdalene, na sumulat doon sa ground ang bugtong at buhay na Diyos, na isinulat ang kanilang lahat ng mga kasalanan, kaya nagsialisan sila. So ito po ang ibig sabihin, mga minamahal ko mga kapatid. Judgment ng bugtong at buhay na Diyos. At sana mga kapatid, ipanalangin natin palagi sa bugtong at buhay na Diyos, na yung makabasa kayo sa prophecy, na sila ay aalis, sila ay malilinlang. Marami ang malilinlang nitong huling kapanahunan. Ipanalangin natin sa bugtong at buhay na Diyos, na tayo ay kanyang hawakan ng mahigpit mga kapatid. Tayo ay magpahawak sa bugtong at buhay na Diyos. Huwag po tayo ang hawak sa bugtong at buhay na Diyos kasi makakabitaw po tayo. So magpahawak tayo sa bugtong at buhay na Diyos at magpagamit tayo sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, mga minamahal kong mga kapatid. At lagi po tayong magbabad sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. It's time, mga kapatid, na itigilan natin. May panahon tayo, okay? Ganito yan. Time management. May panahon tayong mag-scroll sa Facebook. May panahon tayong magbasa ng banal na kasulatan intentionally. Hindi yung accident na lang na naisipan mong magbasa ka. Bigyan mo talaga, laanan mo talaga ng oras ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Alam mo, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, lagi kong ipaparimain sa inyo ito. Kahit na magsawa na kayo sa pakikinig, na puro parimain ako mga kapatid, na huwag kayong magpamarka sa mabangis na hayop, huwag kayong tumanggap, dapat maglaan kayo ng oras sa bugtong at buhay na Diyos, dapat manalangin kayo ng walang patid, ipaparimain ko ito sa inyo palagi, mga kapatid. Sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, kasi ang tao makakalimutin. Kaya sinabi niya sa Exodus chapter 20 verse 8, Remember the Sabbath day to keep it holy. So alalahanin, kasi ang tao makakalimutin. So yun lang po ang gawain itong inyong maliit na lingkod, mga kapatid, na iparemind po palagi na dapat tayo po ay mayroong intimate and close relationship sa bugtong at buhay na Diyos. Katulad ni Enoch ba, na lumalakad siya kasama ang bugtong at buhay na Diyos, kinuha siya ng bugtong at buhay na Diyos na buhay. Kasi lumalakad siyang kasama ang bugtong at buhay na Diyos. Babad siya sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. So dapat tayo magbabad, mga kapatid, ngayon sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. So time will come, mawala man ang Biblia, mawala man ang mga magmensahe dito sa social media, alam mo na ano ang dapat at kailangan gawin sa tulong ng banal na Espiritu. Because time will come, mga kapatid, isa-isa po na ititest ang ating pananampalataya. Kaya sinasabi dyan, individual ang salvation, kasi isa-isa po tayo, mga kapatid, na ititest ang ating pananampalataya, ang ating obedience these last days. Isa-isa po, mga kapatid, tayo ititest. Hindi mo kayang i-shield ang iyong anak, ang iyong nanay, hindi mo kayang i-shield, mga kapatid, kasi isa-isa po tayo na haharap, mga kapatid, sa bugtong at buhay na Diyos. So tandaan po natin, mga kapatid, manalangin tayo palagi sa bugtong at buhay na Diyos. Lalo na ngayon, ang dami ng mga kapahamakan, ang dami ng mga natural disasters, tapos may salot pa na paparating, meron pang virus na paparating. So manalangin tayo sa bugtong at buhay na Diyos. So, ang lahat ng kapurihan at ang lahat ng karangalan, binabalik ko sa bugtong at buhay na Diyos. So, mga minamahal ko, mga kapatid, ito po ang mensahe ng inyong maliit na lingkod ngayon, na pinadala ng bugtong at buhay na Diyos. Sana ay may natutunan po tayo ngayon sa mensahe ng bugtong at buhay na Diyos sa tulong ng banal na Espiritu. Buksan po natin ang ating isipan, buksan po natin ating mga puso, mga kapatid. Na hindi, alam mo, sana wag tayong maging anong tawag nito, yung binhi, mga kapatid, na nahulog lang doon sa tabi ng daan. Nakarinig ka ng salita ng bugtong at buhay na Diyos, tapos wala, hindi nakaroot Hindi mo pinapenetrate sa puso mo. So kinuha ni Satanas, kinuha ng ibon, mga kapatid.
nawala ka sa pananampalataya. At sana huwag tayong maging katulad nung binhi na nahulog, mga kapatid, sa mga bato. At sana din, wag din tayo maging katulad doon sa nahulog sa mga matinik, mga kapatid, na nakarot nga tayo pero nadala tayo sa pleasure sa mundo. Nadala tayo sa kaligayahan ng mundo, mga kapatid, kaya nawala din tayo sa pananampalataya. Dito po tayo sa mabuting lupa na inulugan ng binhi, mga kapatid, na dapat nakaugat ang salita, hindi lang natin nakarinig tayo ng salita ngayon tapos diretso sa kabilang tenga. Mga minamahal ko, mga kapatid, para din po ito sa ating lahat, yung salita ng bugtong at buhay na Diyos. So, maraming salamat sa inyong pagkikinig ngayong gabi. Binabalik ko lahat ng kapurihan at karangalan sa bugtong at buhay na Diyos. Sister Elena Neri, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, sa mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Okay? Sister Myrna Elorde, amen po. Sister Myrna Elorde, happy watching. And regards kay Nanay Tagala. Brother Raul Tixon, Junrel Balaga de Paz, welcome sa Pastor Lahi Live. Commander Atsa Shalom Alikim Shalom. Tagasan po kayo? O taga Leyte, MacArthur Leyte, Philippines. Welcome sa Pastor Lahi Live. Sister Caliora Justin, atong bagiitang organista di Aspagadian. Amen po. Pastor Jason De Leon, good evening po. Mahal naming Sister Deborah Israel at sa buong kapatiran at sa nanonood ng Pastor Lahi Live. Shalom Alikim Shalom. Pastor Jason, kasama na yung buong pamilya. Sister Tintin Caliora, dalay ko ng bugtong ubuhin nga Diyos, sa mga Diyos nga mao sa Ginoong Kristo, mayong gabi at tiyog sa tanan, nagtanaw sa Pastor Lahi Live. God bless and happy watching po sa lahat. Happy watching. Sister Irma Hinita, magandang gabi po. Mahal naming Sister Deborah Israel. Shalom Alikim Shalom. Sister Irma Hinita. Sister Margie Caliora, may gabi sa tanang mga kaigsunan sa gingharian. Shalom Alikim Shalom, Sister Marge. Brother Diodoro Orion, magandang gabi sa lahat ng nanood ng Pastor Lahi Live. Magandang gabi, Brother Diodoro Orion. Sister Nanay Eli Combinido, gandang gabi po. Sister, nanood po ako. Pagpalain ka ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. Ay maraming salamat po, Nanay Eli, ha? And see you soon, God willing. Namiss ko na kayo dyan. At punta talaga ako ng Sabang, God willing. Makapunta ako ng Palawan. Sister Ami Algabre, ang tigre sa mga Algabre, pero mayroong musilak na puso. At kasama ng iyong mahal sa buhay, kay Pastor Mateo Algabre, sa inyong buong pamilya. Maying gabi, Sister Sheena Labad, ug sa atong mahal na Sister Cherry Deborah Israel. Maying gabi sa iyo, Sister Ami, and see you soon, God willing. Maying gabi sa tanan naglantaw sa Pastor Lahi Live. Shalom Alikim Shalom. So, Sister Zenaida Kalaksan Balmaceda, magandang gabi po from City of Ilagan, San Antonio. Ilagan? Saan banda yan? Magandang gabi daw. For us, Sister Zenaida, welcome po sa Pastor Lahi Live. At sana hindi po ito ang last na pagkakataon na kayo'y manood sa Pastor Lahi Live. Welcome po sa Pastor Lahi Live. Okay. Sister Neri Ellen, welcome sa Pastor Lahi Live. Good evening po, mahal na Sister Deborah Israel. Shalom Alikim Shalom. Sister Falcotilia Fabregas, magpalang gabi po sa lahat. Nabasa ko na ito kanina. Balik po tayo sa baba. Pastor Joseph Fabregas Fonte, see you soon, God willing, Pastor. Isama mo sana yung butihing ina, si Nana Yole Fonte. At sa iyong mahal din na mahal sa buhay, Sister Adela Fonte. Maraming salamat sa inyo palagi. Pastor Joseph Fonte, parihin ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoon Kristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Baka God willing, sana ito si Pastor Joseph, mag-live na din ito, si Pastor Joseph Fonte. Pag mayroong pagkakataon, para marami na po ang sumisigaw dito sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi, sumisigaw, wag yung sigaw ng, sumisigaw ng magandang balita patungkol sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Pagtulungan natin ito, mga minamahal kong kapatid. Kung hindi naman kayo, wala naman sa iyo na regalo yung pagmimensahe, ay
pwede naman po mga kapatid, makakatulong po tayo sa pamamagitan po ng pag-share ng live. Naging kabahagi na po kayo sa mensahe ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. At marami pong salamat sa mga nagpadala ng kanilang ikapo. Maraming salamat. Hindi man kayo nangaral, mga minamahal ko mga kapatid, pero nakakatulong na po kayo sa gawain ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, mga kapatid, yung pakiramdam na nagbigay ka sa bugtong at buhay na Diyos at hindi mo na tinanong saan mo ginamit, ganon. Kasi, dati mga kapatid maraming nagbigay ka Pastor Hay, pero tinatanong pa si Pastor Hay saan niya ginagamit. Yan ang katotohanan. Kaya maraming salamat sa inyo at alam nyo na kung sino kayo. Pagpalain pa kayo ng bugtong at buhay na Diyos ng liglig siksik at umaapaw at laging nasa mabuting pangatawan kayo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Maraming salamat sa inyong hindi walang sawa na suporta mga kapatid sa pag-share ng Pastor Lahi Live, sa panonood ng Pastor Lahi Live at sa inyong mga tulong na pinadala para sa gawain ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. So Sister Caliura Justine, maraming salamat sa inyong napakagandang mensahe na binigay ninyo po sa amin ngayong gabi. May God bless you po at shalom alikim. Alikim shalom. Sister Justine Caliura, ang atong banggiitang organista diha sa Pagadian City. And kasama din ang iyong mabait na nanay Sister Jinjin Caliura, ang gwapa nga imuhang inahan o ang imuhang gwapo nga amahan, ang love God. Walay lain. Elder Lolong Caliura og sa iyang pinalanggang asawa nga dili gyud dili gyud ikamahay kay stang gwapaha gyud ni Sister Jinjin Caliura, makita gyud sa mga anak, sa mga liwat. Dahigo na to ang bugtong ubuhi nga Dios. So, Pastor Joseph Fonte, amen, shalom, alikim shalom, Pastor Joseph. Ating Back to Christ apologies, Commander Atsa, Gilbert de Bonfacil apologies. To Christ, God of all gods, be the highest glory and honor. Amen. Sister Elena Neri, puri na bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. Nabasa ko na ba ito? Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Okay, balik tayo sa baba. Sister Presi Fabregas, magandang gabi po, Sister, at higit sa bugtong at buhay na Diyos. Magandang gabi sana, John Gadwiling. Magkita-kita tayo soon. Yes. At sana ang taga Mindoro, sila naman ay magpunta dyan sa Batangas. At makadaupang palad po natin, ang bawat isa. At tayo ay kung hindi tayo hindi tayo mabulag, wala na, napalitan na yung Tagalog ko ng Bisaya. Wala na, Bisaya na. Magkakita ay tato kung dili ta mga buta. Sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Tomorrow, God willing, manood pa rin kayo ng Pastor Lahi Live. Sister Erlinda Lopez, magandang gabi. Monchito Malaylay, welcome sa Pastor Lahi Live. Dindo Lumapas, welcome sa Pastor Lahi Live. Sana hindi itong huli ninyo na panonood ng Pastor Lahi Live. Okay? Maraming salamat po. Manalangin bago matulog. At di naman kalabisan, ay isama nyo din po ako sa inyong panalangin, mga kapatid, na bigyan pa tayo ng maraming mensahe ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi sobrang kapal ng Biblia, mga kapatid. Marami pa tayong dapat imensahe kasi sobrang kapal ng Biblia sa tulong po ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya hindi lang tayo mag-focus, mga kapatid, sa puro kasalanan, paninira. Huwag tayo mag-focus dyan. Ay pangaral natin ang magandang balita. Okay, hindi ang pangit na balita. Yung magandang balita, it means yung patungkol sa bugtong at buhay na Diyos. And hayaan na natin yung banal na Espiritu ang magbago sa tao, mga kapatid. At isa pa, mga kapatid, hindi mo naman kasalanan yung kasalanan ng ibang tao. May kasalanan ka, may kasalanan siya, may kasalanan ako. So may mga kasalanan po tayo, mga kapatid, na dapat din nating ihingi ng kapatawaran sa bugtong at buhay na Diyos. Okay? Huwag mo na problemahin yung kasalanan ng ibang tao, sa kanila yon. Huwag kang tumingin sa pagkakasala ng ibang tao because sabi ng bugtong at buhay ni Diyos, tanggalin mo muna yung troso na sa iyong mata bago mo tanggalin yung puwing na sa iyong kapwa-tao. Okay? Mga kapatid, lahat tayo ay harap sa bugtong at buhay na Diyos. Pero bago mangyari yan, kailangan muna natin dumaan
dito sa malaking kapighatian na sinabi ng Matthew chapter 24 verse 21. Pero wag po kayong mag-alala. Wala po tayong dapat ikabahala mga kapatid dahil ang bugtong at buhay ng Diyos, nangako siya. Matthew chapter 28 verse 20 na tayo ay kanyang sasamahan hanggang sa katapusan ng panahon. So purihin ang bugtong at buhay ng Diyos, mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamaparayan sa lahat. Okay, Sister Jennifer Mahaba Fahutaraw, maraming salamat sa inyo. Sister Little Fasil, Sister Myrna Ilorde, maraming salamat. Sister Summer Bellhart, maraming salamat. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Mga minamahal ko mga kapatid. So, ang lahat po ng kapurihan at ang lahat po ng karangalan, binabalik ko po lahat yan sa bugtong at buhay ng Diyos, sa mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat mga minamahal kong kapatid. Have a good night. Shalom Aleichem. To God be the highest glory and honor.